Hello po, mga katambay. Muli po si Katambay Manong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, meron po tayo ulit pag-uusapan at kukomentuhan po at napaka-busy at napaka pinag-uusapan sa ngayon po sa social media at ganoon din po sa media, mga katambay. Ito po putok na at talagang yung issue po sa polvoron na ginagawa po sa Senado sa pangunguna po ni Senador Bato de la Rosa, mga katambay, ay nagkaroon po ng konting boljakan, mga katambay, dahil nag-comment po si Maharlika about dito kay Senador Bato at si Senador Bato naman po ay medyo nagbalat sibuyas ng kaunti, mga katambay, at binira din po si Maharlika. At ito po ang kukomentuhan po natin, mga katambay. Yung tamang paliwanag naman po, kukunan po natin ng paliwanag si Maharlika doon sa kanyang dahilan kung bakit niya po nasabi kay Senator Bato yung kanyang mga paratang di umano. Ito po, kukunan natin ng side si Maharlika at kukomentuhan natin kasi hindi po kinukuhanan po ng side sa social media at sa media po kung ano po talagang dahilan o ano naman yung side ni Maharlika para maliwanagan din po natin, mga katambay, kung paano niya po nagawa yun na i-message ng hindi katanggap-tanggap kay Senador Bato, di po ba? Ito po, pakinggan po natin si Maharlika at komentuhan po natin, mga katambay. Sandali lang po, set up ko lang po. Sa akin. Alright. Bumawjakan ba natin siya? Hindi. Okay, magpapaliwanag ako sa iyo, Senator Bato. Okay? Pala pa-share nga to, kailangan ng 20,000 live viewers. Okay, here's the thing. So kanina, actually hindi ko na-impusahan yung hearing doon kay DILG, sino yun? Si Abalos. Anyway, kasi nga nandun ako sa Pilipinas Nating Mahal with Ka Eric and Doc Lorraine. So nag-focus na ako dito. Unang-una, gusto kong sagutin kasi pikon na pikon si Senator Bato sa akin. Senator Bato, I will give you an advice. We are friends. Pero ako naman hindi naman po ako hindi naman ako talaga pikon na tao. Nahingi ako ng pasensya sa iyo kasi nagtatanong lang naman ako. Dito po kasi yung binasa ko kanina, ang sabi ko ay ito dito nagalit si Senator Bato. Tuloy, imbis na ipatawag si Marcos Jr. at si Marcel Soriano, yung involved na dapat i-re-raid, napunta sa akin. Kasalanan ko din siguro kasi tinag kita, Senator Bato. So, ito yung post ko na nireakan ni Senator Bato. Ito naman kasi itong Maharlika na to. Hoy! Okay. Ang sabi ko, tinag ko kasi Senator Bato, kaya siguro na, na distract siya dahil ongoing yung hearing. Ang sabi ko sa kanya, Senator Bato, si Marcos Bangag ang subject, hindi ako at si Morales. My God, sabi ko, magtatanong na ba ako na nabayaran ka ni Lisa? Okay, bakit yun ang tanong ko? Kasi based po yun, Senator Bato, sa nakikita doon sa DZAR, doon sa mga comment section, na dismayado ang taong bayan. Okay? Sana po, as a senator, at as PNP, dapat you have to be tough. Emotionally, tough kayo at be professional. Di ba, nabigyan niyo patuloy ako ng limelight sa Senado and I am enjoying it. Right? Actually, I'm enjoying it. At the same time, dismayado po ako. Actually, ayokong, hindi kita binarubal, Senator Bato. Alam mo yan, hindi kita binababoy. Okay? Kasi kung baboy or babarabalin kita, yung matitikman mong salita sa akin, hindi talaga bakain ng iro. Pero humingi ako ng pasensya sa iyo dahil na-disrupt ko ang hearing unintentionally. Kasi nakikinig ako habang nag-hearing kayo. So pinakikaramdaman ko yung boses ng taong bayan, yung kanilang komento dun sa nagaganap na hearing. Okay, Senator Bato, next time, please don't do that. Kasi, alam mo ako, malambot din ang puso ko. Pero, sa isang laban, hindi ka dapat nagpapakita ng iyong kahinaan, ng iyong weakness. There are times, maraming pagkakataon sa mga vlog ko na gusto kong umiyak. Gusto kong
maghibi-hibi ba, maghilak-hilak ba. Pero sabi ko sa sarili ko, I have to stand tall and tough, even girl lalo ako. Okay? Okay, bakit ako nakapagsalita ng gano'n na nagtanong? Nagtanong ako, hindi ko naman kinonfirm. I'm not saying na sigurado ako, Senator Bato, ikaw ay binayaran ni Lisa. Yung pong nginaing na yon, based sa pangyayari sa hearing, bakit ka mo? Number one, okay? Doon sa apat, sabi mo kasi, magaling kang, I want to stay friends with you, Senator Bato. Ayaw, hindi kita kaaway. Hindi po tayo kaaway. Okay? Hindi tayo magkaaway. We met many times here in Los Angeles, and it seemed you're so nice person with your family, you know, na-treasure ko yun. Believe me. Hindi kita binabastos. Kasi po, kung bastusan, hindi po ako ganito magsalita. Kilala ako ninyo ng mga palangga ko, talagang high pitch ako kung babastusin ko kayo. Pero ito sa ngalan ng katotohanan at not opinion yung nararamdaman ng taong bayan. Kasi ito, ang nararamdaman ko, hindi lang ako mag-isa, hindi ko to solo. Hindi ito monopolya ng nararamdaman ko at tirahin ko kayo. No! Yun ay base sa nababasa kong comment. Ganon din po yung naramdaman namin kanina nila nila Ka Eric at Doc Lorraine na para bagang sarsuela. Bakit ka mo? Mga kababayan, una, syempre hindi inamin nila. So, wala daw existing na ganito, na ganyan, na itong mga dokumento na ito, di ba? Ito, wala daw, Kung magaling kang investigador, which is you claimed it, okay? Nag-present, okay, number one, binlag ko ito. So, confirm, mga kababayan, prior to this hearing, na-expose ko na based sa aking puting ahas, patawag nyo kaya yung puting ahas ko bago ko, na pinwersa ni Lazo ang mga PIDEA agents para gumawa ng sworn statement at pasisinungalingan ang testimonya ni Morales. Yan po mga tambay, narinig po natin ang ang paliwanag po ni Maharlika, ang dahilan niya po kung bakit niya po nasabi yung messages na yon na nung mismo hearing na nagaganap po sa Senado, doon niya po pala i-message yun dahil na nag-react po siya, mga katambay, ayon din po sa kanya, doon po sa mga messages ng mga nanonood po nating mga kababayan, di po ba? Medyo na-distract po si Maharlika dahil po yung takbo po ng issue o ng hearing ni Senator Bato, marami pong mga kababayan na hindi nagugustuhan nung time na yon. Kaya po nag-react po ang Maharlika na baka daw po doon sa nangyayaring hearing siya ay nabayaran. Parang pagtatanong po yun nagtatanong lang po doon sa mga comment section si Maharlika. Kaya lang po, syempre po sa silagbo ng damdamin at nung time na yon, syempre siya ang si Senador Bato ang nandun mismo sa Senado at nag-iimbestiga. Syempre po, isa na ring dala po ng isang napakaganda pong pagkakataon din yun, mga katamay, na medyo magpasikat ka ng konti, di umano. Di ba? At magbalat sibuyas ka ng kaunti. Bilang ikaw isang magiting na senador at naging magiting na general. At aminado naman si Maharlika na humihingi siya ng pasensya dahil doon sa pagkakataon na yon, parang na-distract niya at nawala halos sa focus nung ibigay nung staff ni Senator Bato dahil na inabot po sa kanya at binasa yung messages, di ba, ni Senator Bato, yung messages doon sa mga messages section doon sa Senado. Kaya po kaya yun naman po ang nakita ni Kamanong, yun po ang inadapt ng media, mga katambay. Inadapt po ng media at binakbaka na po nila at talagang pinasinungalingan na at talagang doon na napunta ang issue kay Maharlika. Hindi na po doon sa issue po halos ng nagaganap na polboronic issue ng ating Pangulong Marcos at nadawit pa nga veteran actress na si Maricel Soriano. At nadidistract din po syempre ang ating mga kababayan doon po sa time na nanonood doon sa hearing. At una-una na si Maharlika dahil nga talagang pinasisinungalingan po at pilit. At mismo sinasabi ni Maharlika na gumawa po itong PIDEA chief na si General Lasso. Gumawa po talaga siya ayon kay Maharlika ng paraan
para po ma-twist o ma-distract o yung credibility ni Agent Morales masira para po doon sa sinasabing mapasinungalingan po at masabi nga hindi totoo lahat ang inilalabas. Unang-una ni Maharlika, yung kanyang mapasabog at siyempre ang pangalawa itong si Agent Morales po. Talagang sinisira po nila halos dito po sa unang hearing. Itong unang hearing po talagang nakapokus po dito po kay Agent Morales po, di ba? Nakita po natin talagang sinisira yung credibility niya bilang isang agent na naging agent ng PIDEA nung mga time na yon, di ba? Talagang pilit nilang pinasisinungalingan lahat at malalaman naman natin yan mga tambay dahil gising na ang mga Pilipino. Nakabantay po ang mga Pilipino lalo po rito sa pinakamabigat na naging issue po na kauna-una ang presidente na nasangkot dito po sa illegal na droga na siya pa mismo ang gumagamit. Di po ba? At meron pang mga involved na marami. At mismo nabanggit nga rin, di po ba, ni Maharlika sa mga vlog niya na meron ding isang, kaya hindi natuloy din yung raid at hindi na-aprobahan nung time na yon, nung time ng kung yung director ng o yung general director o chief ng PIDEA nung time na yon dahil nagkaroon daw po di umano na hugutan pa at nadadawit din po ni Maharlika, di po ba, yung si Paquito Ochoa. I think ito isang relative so malapit na kamag-anak ng isang artista, di ba? Parang ito po nadinigan na natin na yung artista na si I think nasa Showtime po ba 'yon? Bong Navarro po ba 'yan? Pakitama niyo si Kamano kung relatives po ito. Parang nadinigan na natin ito Kaya po ito po yung hindi po ipinalabas ito sa media mga katama. Itong paliwanag ng buo ni Maharlika kung ano po talaga ang nangyari. Kung bakit siya nakapagsalita. Kaya pinarinig po natin, ibilag po natin para maging fair din po kasi kukunin din natin yung side ni Maharlika kasi nakuha na natin yung galit sa side ni Senator Bato, di po ba? Dahil yung binasa niya lang mismo kasi yung comment. Siyempre, kailangan natin na pakinggan din yung buong pangyayari naman doon sa nag-comment na katulad po ni Maharlika na siya po talaga ngayon na nagiging highlights. Mga katamay, sikat na sikat po si Maharlika ngayon lalo sa social media at sa media mga katamay. Siya po ang laman ng balita ngayon mga katamay. Talagang parang siya ngayon yung siya yung nasa hot seat. Si Maharlika, imbis na ang nasa hot seat po ngayon, ang ating mahal na Pangulo at itong veteran actress na si Maricel Soriano. Sana po, sa mga susunod na hearing, para po hindi ma-distract at mawalan ng tiwala sa senador, dito po sa senador natin na si Bato, sana po talagang imbestigahan lahat, ipatawag po sa lahat ng involved na talagang pinatutuhanan po mismo ng dating agent na si Sir Morales na talagang meron po mga litrato po yan, mga iba-ibang venue po, di po ba? Sana po lahat ng mga nasa litrato at yan naman po ipatutunayan ni Chief o ni Agent Morales. Sana po ipatawag din po sa Senado po lahat po, di ba? At mabigyan po ng statement ng sila'y matanong talagang yung kanila naman pong pagkatao malinis din po nila kung talagang yung sinasabi rin po ni nung agent po at isa pang agent na sinasabi rin ni Maharlika na puting as na sana isang araw ay patawag din po sa Senado para talagang magkaalaman na. Di po ba mga tambay? Kaya lang po talagang nakikita rin po kasi ni Kamano, tayo po mga tambay na talagang ginagawan din po ng paraan di umano ng PIDEA na talagang hindi po maging involved at pasinungalingan po yung nagaganap po investigasyon. At syempre po, wala po tayong magagawa. Talagang sila ang mahirap po kasi banggain sa isang banda, ang isang commander-in-chief. Tapos ang PIDEA po, hawak po ng commander-in-chief. Ang department ng PIDEA, di po ba? Ang presidente po ang nagtatalaga. At siya rin ay pwede rin magtanggal mga katambay. Kaya sana po,
dito po sa paliwanag ni Maharlika, sana po maliwanagan po tayo na nakapakinggan po natin ang buo kung ano po ang pangyayari, kung bakit niya po nasabi yun. At sana po i-adapt din po ng malalaking media itong paliwanag ni Maharlika kung paano niya o bakit niya nasabi nung time na hearing ni Senator Bato de la Rosa. At sana rin po makita po natin sa susunod na hearing yung mga involved na mismo doon sa sinasabing video at mga litrato na gumagamit di umano ng illegal na droga o pulburon o pulboronic, mga katambay. Yan lang po, mga katambay, ang komento natin doon sa paliwanag ni Maharlika, doon sa kanyang side kung bakit niya nasabi kay Senator Bato at dala daw ng damdamin. Kaya po, muli po, si Kamanong po, nag-iiwan po na. Maraming salamat po, lalo po sa naagusto ng ating napakalit na channel sa YouTube at TikTok, Tambayang Makabayan. Kinukomentohan ni Kamanong. Muli po, paalam po, ingatan nawa. Bye-bye!